Sumalang na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa interview ng Judicial and Bar Council bilang aplikante para sa pagka-ombudsman. Sa panayam sa media, sinabi ni Remulla na maghahain siya ng mosyon para agad na marisolba ang mga reklamo laban sa kanya. Kaugnayan ng naging reklamo ni Senator Amy Marcos laban sa kanya tungkol sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ni Remulla, ginawa niya lang ang kanyang trabaho para madala ng maayos at ligtas ang dating Pangulo sa dahig. Hindi na nagkomento si Remulla sa paratang ni Senator Amy na may pressure kay Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura ang reklamo niya sa kalihim. Sa araw na ito, kasama rin sa nakaschedule na sumalang sa interviews si PCSO Chair at retired Judge Felix Reyes. Haharangin daw ni Senator Amy Marcos ang umano'y plano na iluklok bilang bagong ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano yung masasabi o nasabi ni Senator Amy ngayong humarap na sa interview sa pagka-ombudsman si Secretary Remulla? Cheryl, kanina sa isang panayam kasama si Senadora Amy Marcos, nabanggit niya na mayroong unang dalawang plano para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Plan A, ito yung People's Initiative. Plan B, ito yung impeachment. Pero dahil hindi raw ito naging successful, ito ang Plan C. Gumawa raw, magkakaroon daw ng paggawa ng paraan para maluklok bilang ombudsman si Justice Secretary Crispin Remulla at doon daw magiging posible ang plano o kagustuhan. Maaring hindi raw galing kay Remulla kundi doon sa nag-uutos sa kanya na mapakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 presidential elections ang mga kaalyado ng pamilya Duterte at maharas daw maging si Senadora Amy Marcos ng mga kaso sa pamamagitan ng Office of the Ombudsman. Kaya naman plano ngayon ng Senadora na magpa-file daw siya as soon as possible ng kanyang oposisyon sa Judicial Bar and Council na ipinaglalaban na una raw mayroong conflict of interest at pangalawa mayroong mga issue pa o mga reklamo nakabimbin na dapat pang hindi pa raw natutudukan laban dito kay Remulla. At ang kanya pang kasabay nito yung kanyang position paper ad cautelam na ifinal noong August 27 at ang kanyang motion for clarificatory hearing. At ang nasabi niya pa nga dito, hindi niya pa raw nakakausap si VP Sara patungkol dito sa supposed na pagpapakulong sa kanya bago ang 2028 presidential elections dahil tinitignan ni Senadora Amy kung dadagdag pa raw ba siya sa dami ng mga inasikaso ng bise. Cheryl. May hearing din ang Committee on Finance kanina. Anong napag-usapan dito? Natalakay din ba ang flood control projects? Cheryl, nilabas na ng Senate Committee on Finance yung nakita nilang red flags patungkol doon sa mga flood control project. Anim ito, nakita nila na may mga proyekto raw na walang station number, may mga duplicated projects na halimbawa sa isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson from NCR at Region 1 to 3, nakita nila na merong lagpas 500 na duplicated projects na pare-pareho ang halaga. Bukod dyan, nakita rin nila na may mga proyekto raw na hinati-hati into phases and projects at may mga proyektong pare-pareho ang name codes at may flood control projects na sumulpot sa 2026 National Expenditures Program na nanggaling pa noong 2025 NEP. Kaya nakikita nila lalong-lalo na pa yung 2026 NEP ay nagkakahalaga yan ng 6.793 trillion pesos. Tinanong nila ang Department of Budget and Management kung hindi raw ba nila nakikita itong mga red flag o yung mga questionable flood control projects. Pero sa paglilinaw at pagpapaliwanag naman ni DBM Secretary Amina Pangandaman, nilinaw niya na itong mga project proposal daw ay nagmumula sa DPWH at wala silang technical expertise para i-review ang 15,000 na proposed projects. Pero sinabi naman ni Pangandaman na nakikipag-coordinate sila kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon para raw matignan kung paano nga ba nagkakaroon nitong insertion supposedly at anong computation ang kanilang ginagamit para raw maipasok itong mga flood control projects. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.